Good morning! Yan, buhay na buhay. Sino po dito nakatikim na ng tau barley? Yung hindi pa. Ayan, okay. So, try niyong magtumikim, no? Alam niyo po, na-realize ko na yung barley, mas masarap inumin kaysa ikwento. Tama hindi? Ano gusto nyo? Inumin na lang natin o ikwento ko pa? Pero alam niyo po, when you get more knowledge on the product that you are using, you become more in love sa product natin. Okay? Kasi importante kung alam mo. Tandaan niyo po there are three kinds of people in this world. Gusto niyo malaman kung ano? Yes. Yung una, sila yung mga misinformed. Meaning to say, they do not know nothing about barley. Kaya ang gagawin nila, may nakikita silang umiinom, may hawak nung tawag doon, yung lagayan ng barley natin. O may shaker na hawak, pero wala pong eagerness na uminom. Bakit? Kasi they are uninformed. Tama ba? Sino dito yung uninformed? Kaya hindi pa umiinom ng barley. Okay, so alam niyo po, if you are uninformed, the only thing that you need to do is to know the product. Kasi pag alam mo yung product, magkakaroon ka na ngayon ng information. So ito yung pangalawa. Ang pangalawa pong klase ng tao ay mga misinformed. Meaning to say, marami silang negative about barley. Ay, hindi naman totoo yan. Kung ano-ano. Kaya hindi sila iinom. At yung mga misinformed, most of the time, ayun yung nagkakasakit. Bakit? Kasi hindi nila alam kung ano ang kayang gawin ng barley sa kanilang kalusugan. So kung kayo po ay mga tao na hindi nyo lang inaamin, pero kayo po ay misinformed, that's why you are not taking barley, isa po kayo sa magkakaroon ng tinatawag na nutritional deficiency. Bakit to? Because ang barley ay punong-puno siya ng nutrients, pero hindi mo nagagamit. Okay? So you only rely on the food that you eat. Para masabi mo na kailangan ko ng nutrients ng katawan ko, kakain ako kung anong dapat ko kainin. Umaga, tanghali, gabi. Pero ang tanong, are they nutritious? Meron bang nutritive value yung mga nakakain natin? And because of that, alam nyo mangyayari? Nade-deprive mo ang sarili mo sa klase ng nutrients na dapat meron ka because you are just misinformed. At yung number 3 na klase ng tao, gusto nyo malaman kung ano? Ito yung tinatawag na well-informed. Ang mga well-informed, hindi mo na kailangan pang i-motivate, hindi mo na kailangan pang utusan na uminom ng barley. Iinom at iinom because they are well-informed. They can make their own research. They will stop getting more information until they are fully convinced na yung iniinom nila ay talagang napaka-healthy. Okay? Taas ang mga well-informed. Okay, yung kahit anong tanong ko, hindi magtataas ng kamay. Taas din ang kamay. Okay. So tonight or today, we are going to discuss about our own barley. Maraming barley sa market. Tama hindi? Pero, ano ang kagandahan ng barley natin? Okay? Nakatikim na rin ako ng iba't ibang barley, pero mas masarap yung barley natin. Okay? Mas masarap ng di hamak. Talagang masarap. At hindi lang yon, madidiscover nyo ngayon kung ano ang meron sa barley. Kasi baka ang alam nyo lang, may vitamins, may minerals. Tama ba? But did you know na merong 8 secret weapons ang barley? Do you know that? Meron siyang 8 secret weapons na pag umiinom ka ng barley, yung weapon na yon ay kinakarga mo sa katawan mo. Okay? Pag hindi mo to alam, akala mo lang vitamins lang ang nagpapalakas sa'yo. Okay? But when you understand kung ano talaga ang nagagawa ng barley, kung ano yung 8 secret weapons niya, hindi ka nahihinto na uminom ng barley. Okay? Sabi ni Coach, nakaka-4 sachets a day siya. Kaya pala gwapo eh. Ayun ang sikreto pala ng mga gwapo eh, no? Bakit to? Kasi nakaka-4 sachets a day. Okay? So, asa na yung ano ko? Meron ba dito yung clicker? Clicker? Yan.
Sir, saan dito yung forward? Ito yung forward. Okay. So from now on, every time you hear about tau barley, etong 3 facts about tau barley ang ilalagay po natin sa isipan natin. Ano yung 3 major pillars ng tau barley? Unang-una, siya ay isang antioxidant defense, cardio-metabolic support, and immune modulation. So ayan yung major things na kayang gawin ng barley. Okay? Pero we will dive into more specific function of barley para mas ma-appreciate nyo, makukwento nyo ng mas maayos sa inyong mga client, sa inyong mga prospects kung ano ang kagandahan ng tau barley. Okay? So, let's talk about the problem. Malaki po ang problema ng buong mundo when you talk about health. Sino dito may sakit, ayaw lang umamin? May sakit ka, ayaw mo lang umamin. Did you know that marami pong sakit ngayon are asymptomatic? Magugulat ka na lang, kailangan mo nang pumunta sa hospital kasi na-surprise ka, malala ka na pala. So, eto po ang mga pag-uusapan natin kung bakit napaka-importante ng barley ngayon. Dahil po may tinatawag na global health crisis na hindi mo siya pwedeng i-ignore because you can be part of these statistics. Number 1, sabi dyan, 74% ng lahat po ng namamatay worldwide is caused by non-communicable disease. Ibig sabihin, ang mga karamihang namamatay daw sa mundo ay yung sakit na hindi nakakahawa. Meaning to say, ito ay kasalanan mo, kaya ka mawawala sa mundo. Okay? Kasi non-communicable eh. Ibig sabihin, yung iba, wala tayong magagawa, nahawa, kaya namatay. So hindi niya kasalanan. Tama? Pero sabi dito, non-communicable. Meaning to say, hindi gawa ng ibang tao kaya ka nagkasakit. Nagkasakit ka dahil sa sarili mo. Okay? 74% ang namamatayo, over 41 million people in 1 year. Ano pa po? Sabi dito, 19.8 deaths a year from cardiovascular diseases, making it the world's number 1 killer. Ang tanong ko, ang sakit sa puso ba like stroke or atake sa puso, nakakahawa? Na yung katabi mo na stroke, baka ma-stroke din ako kasi yung katabi ko stroke eh. Hindi po nakakahawa yan. Pero bakit ang daming namamatay? It's not because of other people, but because of you. Because of us. Tama? I just want you to realize this, na ang global health crisis is because nasa kamay natin. Ano po sabi dyan? Diet is one of the major reasons kung bakit namamatay ang tao. The choice of food, kung ano yung pipiliin nating kakainin, ayon ang nagdedetermine kung haba ang buhay mo o hindi. Kung mahilig ka sa processed food, hindi haba buhay mo. Tama hindi? Kasi nakasalalay kung ano ang kinakain mo. What you put in your mouth determines your lifespan and your health span. So tingnan po natin. 589 adults now live with, again, nakakahawa ang diabetes o hindi? Pero bakit ang daming diabetic ngayon? Kagagawan ba nila? Iba ay genetic, but sabi ng research, ang diabetes ngayon is acquired. Meaning to say, dahil sa wala tayong disiplina sa pagkain natin, sa lifestyle natin, kaya nagkaroon na po tayo ng diabetes. Then, eto pa po, 1 billion plus people worldwide living with obesity, more than tripling since 1990. Tumabi ka sa mataba, tataba ka ba? So, hindi nakakahawa. So, dito, ang linaw mo, non-communicable. So, dahil hindi siya nakakahawa, dahil po yan sa sarili natin. Ayun po ang dahilan. Now, sabi dyan, 607 million people affected osteoarthritis and gout, effectively both tied to metabolic and immune dysfunction. Again,
Have you seen a person na merong gout, merong arthritis, hindi makalakad, iika-ika, dumikit ka sa kanya, iika-ika ka na rin kasi masakit yung paan ng tao. Walang ganun. Sabi ng pag-aaral, because of our diet, ayan ang nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Tapos nakalimutan natin, may barley pala. Na pwedeng mag-solve ng lahat ng problem na yan. Kaya alam nyo, marami sa atin dito na nanalangin, Lord, bigyan mo pa kami ng magandang produkto. Kasi ang gaganda na po ng product natin. Pero sinagot ni Lord yung prayer nyo. Binigyan pa tayo ng isang napaka-powerful na product. Palakpakan po natin. Okay, next. Ano ba yung barley? Alam nyo po ba, paano ginagawa ang barley? Paano hina-harvest? Hina-harvest po yan between 200 to 400 hours. Pagka tinanim at may tumubo ng konti, bibilangan lang po yan ng 200 to 400 hours. Pag ayan po ay tumubo na, hindi yan papaabutin to the point na mamumunga, na magkakaroon ng butil. Hindi po ganun. Kasi pag nagkaroon na ng butil yung barley, doon po nag-uumpisa yung danger ng barley. Okay? Kaya ang ginagawa po ng barley ay nang nag-harvest ng barley, binibilangan po yan. Mayroon po silang sariling pananim at ang ginagawa nila, the moment na nag-germinate na yung seed, meron na silang 200 to 400 hours para i-harvest yung barley. May reason po. Ito ang reason. Barley grass is harvested before the plant produces gluten-containing seed, heads, and growers. Hindi nila pwedeng paabutin kasi yung gluten ayun yung masama sa katawan. Okay? Ayun po yung masama sa katawan. Kaya ako sinabi na merong bad side ng barley. Ang pinaka-bad side ng barley is once na pinatanda mo yung barley, tsaka mo siya hinarvest. Pero ang ginawa po sa barley natin, binilangan siya hanggang 400 hours. Sino dito nabilangan na? Hanggang 400 hours ka lang. Tapos i-harvest na kita. Wala pa, di ba? Pero ang barley, ayan po ang kanilang taning. Once they reach 400 hours, kailangan na silang i-harvest para ma-maintain yung nutritive value ng barley. Kaya ito po ay science-based po ito. Hindi po ito kwento lang sa kung saan-saang lugar, pero ito po ay back up ng science, back up ng research, and even the rest of those manufacturing companies na merong GMP, CGMP na certificates, they are required na if they are going to harvest the barley, they make sure na dito lang po sa standard na to. Okay? And the rest, pag tumaas na yan, tapo na yan. Okay? So, eto po yung karamihang alam natin. Kasi sabi nila, ang barley daw is the most complete food. Tama naman. Pero kilala nila na meron daw 20 amino acid, including all essentials and non-essentials amino acid. Meron daw 12 vitamins like A, B complex, vitamin C, vitamin E. Meron din daw minerals, meron din daw, at merong ORAC value. Pag sinabing ORAC value is oxygen radical absorbance capacity. Yung lakas ng antioxidant property ng barley. 25,000 ang taas niyan. Alam niyo po ba yung orange? Alam niyo po ba kung ilan ang ORAC value ng orange? Wala pa pong 1,000. Pero mas marami pa kayo nakain na orange kaysa nainom na barley. Samantalang ang ORAC value, ang antioxidant property nito, ay mas mataas sa prutas. Hello? Ang katumbas po nito is yung mga berries. Ayun po ang katumbas, which is ang tataas na ng mga antioxidant property niyan. Now, puntahan po natin ang sinasabi ko. 8 barley secret weapon. Huwag po kayong mag-focus sa vitamins lang kasi hindi nyo ma-enjoy ang barley. Kasi lahat may vitamins eh. Tama?
hindi nyo siya ma-enjoy at hindi nyo siya mapagmamalaki yung product natin hanggat di nyo alam yung 8 barley's secret weapon. Gusto nyo malaman? Yes! Grabe to. Pagka nalaman nyo to, mai-inlove nga kayo sa produkto. At hindi nyo to makakalimutan na inumin. Bakit? Kasi pag lalabas ka, kailangan may weapon na yun. Kung wala kang weapon, sigurado, damage ka ng mga pollution, free radicals, toxins. Paglabas mo, hindi ka uminom ng barley dahil hindi mo siya dala-dala sa katawan mo. Sigurado, madadamage ka. Okay? Pollution, toxins, tatamaan ka niyan. Okay? Sino dito gusto magkasakit ulit? Taas sa kamay. Wala oh. So dalin mo to. Kasi kung di ka iinuman nito, kahit huwag ka magtaas ang kamay, magkakasakit ka. Tama hindi? Kasi hindi mo to alam. Ano ba yun? Una, meron pong tinatawag na SOD, superoxide dismutase. It is a form of enzyme na ang trabaho niya ay linisin or maglinis sa loob ng katawan. When you talk about antioxidant, kasi ito po ay isang super antioxidant. When you talk about antioxidant, hindi mo mawawalang ikwento ang tinatawag na free radicals. Free radicals are the reasons why we are getting sick. Yung tinatawag na oxidative stress, kung bakit merong hypertension, kung bakit may diabetes, bakit may Alzheimer's, bakit may pulmonary diseases, it is because of what you call free radicals. Bakit may cancer? Because of free radicals. Yung free radicals na yan, pagka nag-stay yan sa katawan natin, it damages our cells. Yung cells na natin na napakaganda, napaka-active, napaka-healthy, napaka-vibrant, suddenly will become sick because of the presence of free radicals. Ang free radicals po are produced by our body. Nakuha niyo po? Nagpo-produce siya the moment we eat, the moment we are exposed to toxins, we are exposed to pollution, we are exposed to the food that we eat, water that we drink, and air that we breathe. Yung free radicals po, in and out sa katawan natin. And it damages our cells to the point of yung organs natin naapektuhan. Ang trabaho po ng SOD o superoxide dismutase is to clean up your body. Tatanggalin niya ang mga free radicals sa katawan natin. So, pag natanggal yung mga free radicals sa katawan natin, anong dapat mong ikatakot sa sakit kung yung nagkukos ng sakit ay wala na sa katawan mo? Hello? So, in other words, SOD is very important. Ito yung unang-unang weapon na kailangan mo pag lumalabas ka ng bahay. Ang SOD po, as we age, nababawasan. So kung kayo po ay nag-iedad na ng 40 and above, yung dami ng SOD mo sa katawan, wala na. Konti na lang. And that's why you need to boost your SOD by means of barley. Wag mo kakalimutan yung barley, lalo na umidad ka na ng 40. Sino sa atin dito 40 and above na? Okay, para mas mataas mas maraming tumaas. Sino dito ang magiging 40 someday? Di lahat kayo tataas na. Kasi kung ayaw niyong umabot ng 40, kawawa naman kayo. Ulitin ko sino dito ang magiging 40 someday? Ibig sabihin yung SOD level mo mababawasan yan. Pag nabawasan yan, yung sakit, hindi mo na maiwasan kahit anong kain mo ng pagkain. Bakit? Hindi po lahat ng kinakain mo contains SOD. Not all green foods contains SOD. Ang according po sa research, ang barley ay merong tinataglay na napakaraming SOD. So in other words, ang trabaho niya ay linisin ang katawan mo from free radicals. Napakaganda po. I'm telling you, barley is more than vitamins. It's just more than vitamins na iniisip mo maraming vitamins. Hindi iyon. Do not appreciate barley because of its amino acid, because of its minerals and vitamins.
you need to appreciate barley because of these 8 secret weapons. Ano pa po? The P4D1. Another form of protein na ang trabaho po niya, kung ang SOD nililinis yung labas ng yung cells from free radicals, ang trabaho po ng P4D1 ay sa loob ng ating cell na tinitingnan niya kung may nadadamage na DNA doon. Dahil pag may damage na DNA, doon po nag-i-start ang tumor. Doon nag-i-start ang cancer. So ang trabaho po ng P4D1 is to repair kung may nakitang damage na DNA sa katawan mo. At alam niyo po, sabi ng pag-aaral, sobrang dami ng P4D1 sa barley. So if we are afraid of cancer or may kakilala kayong may cancer, kung magi-start na siyang mag-take nito, sigurado ho, mape-prevent niya ang cancer. Palakpakan po natin. Ang dami ng testimony on barley sa ibang company. This time, we will gather more testimonies from our own product. Diba? Kasi kung anong kayang gawin ng kanilang barley, kayang-kaya din natin gawin. Mas masarap nga lang yung barley natin. Okay? Tsaka hindi nila alam to. Kaya nga kayo po magiging well-informed eh. Yung iba po, they are just selling barley because of its vitamins and minerals and amino acids. Pero tayo, may 8 secret weapon. Ikwento nyo sa client nyo, huwag nyo ikwento sa kalaban nyo. Tama hindi? Baka malaman nila to. Tama? Pero, alam nyo po, na it's good na meron tayong barley. Ako, nung nag-usap kami ni Coach Cheryl, sabi niya, ilo-launch yung ating Tau Barley. Sabi ko, wow, at last. No? For a long time, I believe all of us have been waiting for this product. Pero eto na. Ang gagawin na lang natin, let's just purchase this product and start getting healthy. Dito po sa barley natin. Ano pa? Eto pa po. Eto pa yung 6. Saponarin, beta-glucan, polysaccharides, GABA, luteolin, chlorophyll. Ayan po yung mga 8 secret weapons natin na mabilis nating mapafamiliarize yan later on. As you go along, as you master your product, kasi iba po yung may alam. Pag kayong client mo nakakagather ng maraming information about sa product mo, I'm telling you, ikaw yung magiging stand out. Maraming nag-aalok sa kanila, pero walang nagbibigay sa kanila ng kaalaman. Tama? Ikaw yung magbibigay ng kaalaman sa client mo. Kaya, I'm telling you, people buy not because of this product, people buy because of the information that you are giving to your client. Okay? So, tingnan po natin ha. Una, ano ang ginagawa ng beta-glucan? Ito po ay isang special fiber that acts as prebiotic. Alam niyo po ba ang prebiotic? Una, ito po. Meron po tayong tinatawag na good bacteria sa ating bituka. Okay? May pagkain po siya para mabuhay. At ang kailangan po niya yung tinatawag na prebiotic. Kaya lang, ang prebiotic po mainly fruits and vegetables. Pero pag niluto mo na ng todo at na-overcook ang gulay, hindi na siya nagiging prebiotic. Wala na siyang, hindi na siya prebiotic. So nagugutom ang ating probiotics hanggang sa mamatay. Probiotics are the good bacteria inside our body. Dahil hindi siya nakakakain ng tama, yung iba dito constipated, yung iba dito merong bloatedness, yung iba dito sinisikmura, may acidity. Why? Because yung tinatawag na gut microbiome o yung community ng good bacteria mo ay hindi nakakakain ng tama. Okay? Hindi nakakakain ng tama kasi kung kumain ka, yung gulay mo overcook. O kaya hindi ka kumakain ng gulay.
So, all the more, walang pagkain ang iyong good bacteria. Did you know that your gut o yung small and large intestine mo, ang naandyan ay 75% ng immune system mo. Wala, hindi lang sa lungs. Sabi nila, ang tibay ko. Kasi ang tibay ng lungs ko eh. Ang ganda ng paghinga ko. Hindi doon ang immune system mo. 75 ng immune system mo, 75% ay naasa loob ng iyong bituka. So ayun na magdedetermine kung matibay ang immune system mo sa kinakain mo, guys. So kung hindi mo kilala ang barley at hindi ka pa nakakatikim ng barley, ilang percent kaya ang immune system mo ngayon sa iyong bituka? Baka mahina na. Why? Ngayon ka palang titikim ng barley. Pero at least may chance. Eto na yung chance natin. Tinanong ko si Coach Cheryl kung magkano, na napakamura. 10 na yung laman, no? Tapos 8 grams pa. Tapos kaysa magkape ka sa kung saan-saan, eto na lang ang bilin mo. I'm telling you, wow, you are investing something for yourself. Once na nagtitake ka nito, nag-i-invest ka. Tandaan niyo po lagi ko sinasabi to sa aking mga health talk, if you lose your health, you will lose everything. Oras mo, pwede mong mabawi. Pera mo, pwede mong mabawi kung malugi ka. Ma-scam ka. Pero alam niyo po, pagka nagkasakit ka na, end of the road. Hindi mo na alam kung kailan ka hihinto sa paggastos. Ayan po, 598, 10 na yung laman. Pero, ang tagal mo bago ka magkasakit. Ayun ang pipiliin ko. Tama? Ang tagal mo bago ka magkasakit. Bakit? Kasi, ang daming laman eh. Ano pa? Tingnan nyo po prebiotics yan. Pagkain ng probiotics natin. It feeds the good bacteria in our gut. So, ano ba ang health benefits ng beta-glucans? Unang-una, sinusupport niya yung immune system mo. So, kung nagkukulang ka na ng tinatawag na yung 75% ng iyong immune system ay kulang na because you are not taking fruits and vegetables and all the more hindi ka nagtitake ng barley, pag nag-take ka na ng barley, sinusupport na agad niya automatically ang yung immune system. Ini-improve niya yung gut health mo, binapababa niya yung chance mo na ikaw ay magballoon. Okay? Ano pa po? It regulates your blood sugar level. It fights cancer. It also decreases inflammation. Like may arthritis ka, meron kang gout, no? Ano pa? It enhances heart health. Kung ikaw ay may sakit sa puso, meron kang, marami kasing iba't ibang klase ang uri ng sakit sa puso. May angina, may ischemia, marami po yan. May heart enlargement, no? So, may atherosclerosis, may arteriosclerosis. So, napakarami. Pero ang maganda, if you are taking barley na naglalaman ng beta-glucan, eto po, it enhances the health of your heart. Okay? So, next. Ano ba yung ginagawa ng beta-glucan aside from that? Beta-glucan produces GLP-1. Narinig nyo na po yung GLP-1? Hindi pa, di ba? Pero ito po ibig sabihin ng GLP-1. Glucagon-like peptide, a natural hormones released by L cells in your intestines when you eat. Halimbawa, kumain ka. Pag kumain ka, nagpo-produce ka na agad ng tinatawag na L cells. Pero ito ang trick about sa barley. Pag uminom ka ng barley, alam niyo po ba hindi siya natutunaw sa small intestine? Hindi siya natutunaw sa tiyan. So dadalhin ng stomach natin sa small intestine. Hindi rin siya matutunaw sa small intestine. Did you know that? Dahil hindi siya natutunaw sa small intestine, dadalhin siya sa large intestine. Pagdating po sa large intestine, doon siya ngayon matutunaw at magpo-produce siya ng GLP-1 at ibabalik sa katawan mo. Okay? So,
Tandaan niyo po, tingnan niyo po yung sequence, pagdating po sa large intestine, doon pa lang matutunaw yung iyong ininom na barley. I-ferment doon, pagka doon ay tumagal na, ang mangyayari, magpo-produce ng GLP-1 at ibabalik na ngayon sa iyong katawan. Anong gagawin ng GLP-1? Eto po. It triggers insulin. Pag kumain ka ng matatamis, dahil ikaw ay may GLP-1 because of the beta-glucan, automatic, masesense yun ng GLP-1, magti-trigger siya kaagad na mag-release ng insulin. Ito po ay nangyayari kung ang sugar mo lang ay mataas. Okay? So, ayan po yung tinatawag na parang neurotransmitters yan eh. May connection between the gut and the brain the moment na merong kinain na mataas sa blood, sa sugar, automatic GLP-1 will trigger insulin. So, hindi ka magiging diabetic pag nagte-take ka ng barley. Okay? Palakpakan natin. Ano pa? Ini-stop niya yung glucagon. Ano po yung glucagon? Another hormones na nire-release ng pancreas. Counterpart siya ng insulin. Ano ginagawa ng glucagon? Ay ng GLP-1. Ini-stop niya yung glucagon. Bakit? It tells your liver to stop dumping stored sugar into your blood. Kasi ganito yan. Pag kumain kayo ng ice cream, yung ibang sugar ng ice cream magagamit na ng katawan mo. Yung ibang sugar na nasa ice cream, itatabi sa liver mo. Pagka yung sugar naubos na dahil ginamit na, yung liver mo ngayon magre-release ulit ng sugar para magamit mo at ma-convert into energy. Kaya lang, pag may problema ka sa GLP-1, ang gagawin ng liver mo, ibubuhos niya yung lahat ng kanyang in-store na sugar. So, magi-spike ngayon ang iyong blood sugar. Kaya nagiging diabetic ka. Anong trabaho ng GLP-1? Ini-stop niya yung glucagon. Kaya niyang utusan immediately ang liver, stop! O hindi tataas blood sugar mo. Ang ganda, di ba? Science-based po yan. Palakpakan natin. Science po ang nagpapaliwanag niyan. Ano to? Ano pa? It slows digestion. Food stay in your stomach longer, keeping you full. Kaya dito, pagka nagtitake ka ng barley, hindi ka gutumin. Kasi yung feeling of fullness ay natatransmit sa iyong brain. Ayaw no? Tells your brain, signal satiety. Pag sinabing satiety, parang busog ka na eh. Kaya ayaw mo pa kumain. Meron kayong alam dito na tinatawag mo na kumain, ayaw pa kumain? Kasi yung feeling of satiety, andun pa sa kanya. Okay? Reducing hunger and cravings. So, napakaganda ng beta-glucans. Isa po yan sa powerful weapon ng barley. May SOD ka na, may P4D1 ka pa, meron ka pang beta-glucan. So, ano pa po? Meron pa po tayong tinatawag na GABA. GABA means gamma aminobutyric acid. Ayan po ay nagpo-promote ng relaxation, stress reduction, at nag-i-improve ng sleep. Tingnan po natin dito. Ang barley natin may content na GABA. That is our secret weapon. Ano yun? Nire-reduce na yung depression mo. Alam mo yung depression? Ano yung depression? Yung walang pakialam. Ang ginagawa niyan, basta matutulog lang siya. Wala siyang pakialam kung may pagkain, kung kikita siya. Basta, simply, this person loses hope. Depression. At ang sa kanya, yung past. Kasi ganito ko noon eh. Kaya ayaw nang kumilos ngayon. Bakit? Kasi dati ganun daw siya. Pero ngayon, wala na siyang, kumbaga, literally, wala na siyang pangarap sa kanyang future. Pero kayang i-counter ng barley natin yun.
Okay? Pagka meron kayong prospect na wala ng pangarap, painumin nyo muna ng barley bago nyo kausapin. Kasi nire-reduce na yung depression nun eh. So magkakaroon ng chance yun na mag-isip, mangarap, para sa mga future niya. It decreases inflammation like gout, arthritis. Ayan po ang madalas na inflammation. Ayan po ay, tsaka yung mga tumor na namamaga, like sa breast, di ba? May tumor, hindi pa cancer, may tumor, namamaga, inflammation din po yun. Prostate, merong BPH, benign prostatic hyperplasia, namamaga din. So, dinidecrease niya yung inflammation. It relieves anxiety. Ito naman anxiety, takot naman kung ano mangyayari sa future. Ito, yung past, ito naman yung future. Okay? Ganon din, nire-relax yung mind dahil may GABA. Ang ganda yun, kaya nakaka-relax to. Ang sarap matulog nito eh. Pagka uminom ka nito, ang sarap ng tulog. So wag mong kalimutang uminom ng barley sa gabi bago ka matulog. Para ma-relax ka. Okay? It relieves symptoms of PMS. Ano yung PMS? Pwedeng premenstrual syndrome or postmenopausal syndrome. Parehas po yang nakakatulong sa mga ganong condition sa mga babae. Okay? It improves focus in ADHD. Tingnan mo katabi mo. Tanungin mo kung alam niya yung ADHD. Pag iba ang sagot niyan, may ADHD yun. Kasi may sarili mundo. Hindi, biro lang po. Pero we know people na may ADHD. Mabata, may matanda. Alam niyo po ba, minsan, ang ADHD, nadi-discover once na matanda na sila. Doon pala nila nare-realize na may ADHD kasi doon pala naglabasan yung symptoms. Okay? So wag mo na hintayin lumabas yun. Anong gagawin mo? Mag-barley ka na bago pa lumabas yung ADHD mo. Sabi mo sa katabi mo, mag-barley na tayo. Palapakan po natin. Ano pa po? Sige, balikan natin to ha. Ang luto na rin, ito yung nagsusuppress ng inflammatory pathways. Kahit anong klase ng pamamaga sa katawan natin, may it be an arthritis or gout or tumor na nagsuswell, ang trabaho po ng luto na rin, siya po ay isang powerful antioxidant na inaayos niya yung inflammatory pathways natin. Okay? Double M po ito ha. Typo error lang, no? Then, saponarin, magkapatid po yan, pero ang trabaho naman ng saponarin, siya naman po yung nagpapababa ng blood sugar natin. Sa mga diabetic po, ang good news, gumamit pa tayo ng stevia. Ang stevia po ay kilalang-kilala na nagpapababa ng blood sugar. Kilalang-kilala. As a matter of fact, you can take a stevia alone. May nabibili pong stevia, di ba, sa Mercury Drug. Kahit iyon lang eh. Pero, gusto niyo ba yung ganung lasa? Ang lasa kasi ng stevia, matamis nga, pero mapait sa dulo. May bitter aftertaste. Ito ang maganda. Ang sarap na inumin yung barley, tapos nandun na sa loob yung stevia. So, kompleto na at hindi pa tataas ang blood sugar mo. Kaya pwede po ito sa mga diabetic patient. Palakpakan po natin. Ayan, ganyan na ganyan yung dinig ko pagka umuulan. Pagka hindi sabay-sabay talaga para umuulan eh. Sabay-sabay tayo. Okay, ano trabaho ng chlorophyll? Ito po yung green pigment sa plant. Okay? Ngayon, alam niyo po ba na ang chlorophyll ay similar pagdating po sa molecular structure ng ating dugo? Ang center atom po ng chlorophyll ay magnesium. Ang center atom ng ating molecular structure sa dugo is iron.
Pero yung lahat po ng mga molecular structure almost identical except the center atom. Bakit ko sinasabi? Ang chlorophyll po works the same as our blood. Okay? Ang blood po natin, ang daladala niya is iron and oxygen. Ito po, ang daladala niya is magnesium. When it enters our body, mapapansin nyo kung bakit meron po kayo mga pinupulikat, may mga body pains, no? It's because you are lacking of magnesium. Okay? Pero pag nag-take na po kayo ng chlorophyll, when you wake up in the morning, wala kang pain. Dito ka magtataka sa barley natin. Uminom po kayo ng uminom ng barley. Kung kayo po ay lagi may sakit pag umaga, masakit katawan, masakit tuhod, masakit ang balakang, try nyo po uminom nito. One day you will wake up in the morning having no pain at all. Ayan po ang ganda ng ating barley. Palapakan po natin. Siya po ay blood cleanser. Nililinis ang dugo natin. Tandaan nyo po, isa sa dahilan na mamatay ang tao dahil sa dugo, sa dumi ng dugo. Pagka madumi ang dugo mo, saglit lang buo ang buhay mo. Kung gusto mo humaba ang buhay mo, kailangan malinis ang dugo mo. Kaya yung blood circulation mo dapat maganda. Yung quality ng dugo mo maganda. At para gumanda yan, chlorophyll lang po katapat niyan. Saan ka iinom? Saan ka gagamit niyan? Hindi ka naman kumakain ng gulay. O ang gulay mo overcook pag niluto mo. Wala kang ibang source, man. Wala kang ibang source. Ito lang ang source mo talaga, chlorophyll ng tau barley. Palakpakan po natin. Next, polysaccharide. Ang polysaccharide po is a soluble fiber na siya yung nagpapababa ng cholesterol, nagre-reduce ng glycemic index, at siya yung prebiotic na tumutulong sa gut health natin. Can you imagine? Yung iinumin mo na tau barley, hindi lang pala vitamins and minerals ang kailangan natin, no? Ito yung secret weapon na ibang company hindi to alam. Ang alam lang nila, ang daming vitamins niyan, ang daming minerals niyan. Nakakapagpagaling ng cancer. Bakit gumagaling ang cancer? Hindi ko alam. Di ba? Ang sarap, lalakas ka. Ba't ka lumalakas? Hindi ko din alam. Pero eto, makikita nyo, pinaliwanag sa ating mabuti. Oh. Kaya pala napakaganda ng barley doon sa 8 secret weapon niya. Okay, tingnan nyo po. Siya po ay, ngayon alam nyo na bakit pala siya antioxidant. Bakit pala siya tumutulong sa anti-aging? Una, sabi po, isipin daw natin na ang katawan natin ay parang engine. Siyempre may naiipon dyan na mga residue. Yung residue na yon sa ating engine, kung ito ay hindi ma-change oil, kung ito po ay hindi ma-tune up, you know what will happen? Later, yung engine masisira at hindi natatakbo. Okay? So that's what happened to our body. Because of the free radicals in our body na hindi nawawalis ng antioxidant, that free radicals will remain in our body for a long time and it is going to destroy all our cells. That is the number one enemy of our cells. Every second, our cells are being attacked by free radicals at wala kang ginagawang paraan, I'm telling you. Okay? Wala kang ginagawang paraan para alisin ang free radical sa katawan mo. Yung kinakain natin is not enough. I'm telling you. Kumain ka pa ng masarap na kung saan-saang restaurant dyan, it will not help you get rid of free radicals. Based sa science, based sa research, it's only barley that can help you clean up your free radicals in the body. So ano gagawin natin? Mag-take na po tayo nito. Okay? Anti-aging. Magkakaedad ka, pero hindi ka magmumukhang matanda. Tama? Pwede kang magkaedad. Given yun eh.
Pero yung magmumukhang matanda ka, hindi given yun. Tama hindi? Pag ikaw ay uminom, kung lahat tayo sabay-sabay inom, after 3 months lang, makikita na natin, mahihiwalay na natin yung sariwa sa nabubulok. 3 months lang. Sino challenge? 90 days. Iinom. Tuloy-tuloy. Sino magte-take ng challenge? 90 days, ma'am. Iinom tayo simula ngayon hanggang 90 days. After 90 days, pipiliin na natin yung nabubulok at yung sariwa. Babalikan ko kayo dito. Ops, bulok na, doon ka sa kanan. Oy, sariwa, doon ka sa kaliwa. Gusto mo? Take the challenge? Pero guys, alisin mo yung free radical sa katawan mo. If you want to stay energetic, if you want to stay vibrant, and look younger, the only way is to get rid of free radicals in the body. And barley is the best tool to get rid of free radicals. Tama? Ayan po, clean up cruise siya eh. Based sa science, ayun yung ginagawa niya eh. So ang ginagawa po niya, para mas technical, gusto niyo ba mas technical? Okay, kung gusto niyo mas technical, alam niyo po ba there is a bad side of oxygen? Di ba kailangan natin ng oxygen sa katawan? Pagpasok sa katawan ng oxygen natin, may kino-convert pa siya into free radicals. That makes it bad. Kailangan mo nga ang oxygen, pero the bad side of oxygen, kino-convert siya into free radicals. Kaya kailangan mo ng superoxide dismutase kasi ikino-convert niya into hydrogen peroxide. Alam niyo yung panlinis ng sugat? Agua oxinada. Ayun po ay hydrogen peroxide. Ayun po ay safe. Kahit inumin mo yun, hindi ka mamamatay. Okay? Pero ito po ang catch. The catch is, yung danger ng oxygen, kasi yung oxidative stress, pag yung free radicals na present sa katawan mo, pumasok na yung oxygen, it makes it reactive. Doon na siya nag-activate. The moment na huminga ka lang. Halimbawa, may free radicals ka, ang free radicals, again, pinoproduce ng katawan mo. At huminga ka ngayon. Pasok yung oxygen. Yung oxygen magre-react sa free radicals. Pag nag-react na yon, active na yon. Pag nag-active na yung free radicals, ida-damage na ngayon ang iyong cell. Kaya para hindi mag-activate ang free radicals, wag kang hihinga. Ayun po yung technical nun. Huwag kang hihinga para hindi mag-activate ang free radicals. Ang tanong, magagawa mo ba yun? O ibig sabihin, wala kang choice. Mag-a-activate at mag-a-activate ang free radicals kasi humihinga ka. Ang solusyon, barley. Bakit? Gagawin niyang hydrogen peroxide yung free radicals. Magiging tubig lang. Nakuha niyo po? Di ba ang tubig is H2O? Ang hydrogen peroxide po is H2O2. Mag-e-evaporate ngayon yung isang oxygen, matitira H2O. Power ba? Galing, no? So, yun yung technical nun. So, kaya po, napakaganda talaga ng superoxide dismutase. Ano pa po? Sabi po dito, siya po ay napakaganda sa atherosclerosis. Bakit may atherosclerosis o pagtigas ng mga ugat sa puso? Because of the reactive oxygen. Because of the free radicals. Tumitigas siya. Pero ang ginagawa ng SOD, pinapalambot niya yung mga matitigas mong blood vessels. Okay? So, ayan po ang maganda. No? Ano pa? Hypertension at neurodegeneration like Alzheimer's, Parkinson's, no? Ayun po ay related sa tinatawag na active free radicals. Pero good news, because of barley that contains SOD, wala ka nang magiging ganong problema. Okay? If you have hypertension now, ituloy-tuloy mo yung barley mo, darating yung time, bibitaw ka na sa maintenance mo. Okay?
Kasi SOD po is very powerful. Okay? Ano pa? Bukod po dyan, siya po ay cardiovascular and metabolic support. Ito yung challenge natin, no? 19.8 million people ang namamatay because of heart disease. Pero ang good news, ang ginagawa po nito, sabi po dito, ang ginagawa po ng ating barley, inaalis niya yung cholesterol sa katawan natin. Sa ayaw at, kasi matindi kapit ng ano. Sino ito yung matinding kumapit sa jowa? Ganun ang cholesterol. Tanungin mo katabi mo, cholesterol ka ba? Grabe kapit ng cholesterol sa natin, blood vessels natin. Pero pag nag-take ka ng barley, wala na siya magagawa. Mabibit-bit siya sa ayaw at sa gusto niya. Matatanggal ang cholesterol sa blood vessels mo. Palakpakan po natin. Okay, mas mabilis kayo nakaka-relate, no? Mas mabilis kayo nakaka-relate. Kasi ayun talaga ang trabaho ng barley. Yung cholesterol niya, tatanggalin sa katawan mo. Kaya grabe, pagdating ng ilang panahon, lahat tayo dito healthy na. Huwag ka lang hihinto sa barley. Sigurado ko sa iyo, isa ka sa mahaba ang buhay. Okay? Ano pa po? LDL and total cholesterol reduction. Ito po, research na po ito. Ayan, significantly reduce total and LDL. Pag sinabing LDL, low density lipoprotein. Pag sinabing low density, mataas yung oxidation niya. Okay? Pag mataas ang oxidation niya, mas maraming cholesterol na naiipon. Ang ginagawa ng ating barley, pinapababa niya yung LDL because of the presence of SOD. Ano pa po? 'Di ba pagka kumain kayo na matatamis, biglang taas yung yung tinatawag na sugar spike. Lalo na kung kayo po ay diabetic. Sugar spike. Ano symptoms niyan? Pwedeng mangangati-ngati kayo, o di kaya madalas kayong iihi. O di kaya meron na kayong pamamanhid sa binti o kaya sa kamay, no? Hypertension, pumapasok. Pero ang tinatrabaho naman ng barley, yung spike na to, yung pagtaas, pinipigil na niya kaagad. So ayan po nagagawa ng barley. Okay? Ano pa po? Sabi dyan, no? A clinical report on barley grass powder described it reduced fasting blood glucose less than 5%. Pabababain po niya. Pagka nagtitake po tayo continuously. Guys, do you want to learn more? Yes! Palakpak naman dyan. Yung malakas ng malakas. Yan. Yan. Para hindi makatulog yung katabi mo. Tama? Kasi ang ingay natin, hindi makakatulog yan. Okay. So, next. Siya po ay immune support at anti-inflammatory activity. Sabi po ng research, 607 million people na mayroong osteoarthritis na. Hindi lang yun, 55 million may gout. Alam niyo po yung gout? Pag hindi ka sigurado, magga-gout ka eh. Magda-doubt. Doubt yun, ma'am. So yung gout, ayun yung sobrang uric acid sa iyong katawan. Usually, ang trabaho ng kidney, itapon ng ang uric acid mo. Okay? Pag nagloko na yung kidney mo, yung uric acid mo, maraming matitira sa katawan mo. Kaya nagkakaroon ng gout. Saan napupunta yon? Nagdi-deposit yan sa iyong mga joints. Hindi lang yun. Nakakita na kayo na parang uka-uka na tenga. Yung parang merong pulot na tenga. Ayun po ay symptoms ng uric acid. Sabay yung tingin. Sabi nung katabi mo, wag mo na ako tingnan, wala ako tenga eh. Ayun po yung mga symptoms. Pero ang madalas na symptoms, yung sa mga paa na namamaga o di kaya kamay na namamaga. Okay. So ang ginagawa ng barley, nire-reduce niya ang uric acid.
So, grabe, no? Ang ganda ng mga nagagawa nito. At dapat daw tuloy-tuloy, ha? Huwag nyo pong sanayin na ang food supplement ay iniinom nyo lang kung kailan nyo gusto. That's a bad habit, guys. Ang food supplement po tinitake consistently. Sana masanay po kayo. Kung paano kayo kumakain ng umaga, tanghali, gabi, ganun nyo din po itrato ang food supplement. Because food supplement are not effective kung ito po ay hindi mo gagawin consistently. Tandaan nyo, pagka dinaya mo ang proseso, lolokohin ka ng resulta. Hindi ka pwedeng patikim-tikim pa sample-sample. Guys, don't do that to your body. Okay? Kailangan mo maging healthy, do it consistently. Take food supplement regularly. Ano pa po? Gut and systemic effects of dietary fiber. Ayan po, research na po yan. No? Ang ginagawa niya, ini-improve yung gastrointestinal function nyo. Para wala kayong feeling na bloated kayo, constipated kayo, parang in pain kayo. Wala yun. Basta lagi kayong may barley. Okay? So, eto na po, mga research, clinical evidence po yan. Ha? Punta po tayo dito sa mga resulta. Barley lang to pero pinababa daw yung total cholesterol over 3 weeks. Ito naman po, high beta-glucan, ang nangyari, blunted post-meal glucose response. Ibig sabihin, kahit kumain na siya ng pagkain niya, hindi na tumaas yung blood sugar niya kasi nag-take siya ng barley. Diba? Kasi usually, ganun nangyayari po eh. Every time na kumakain ka, nag-spike yung sugar mo temporarily, tas bababa din yan. Pero pagka nagbabarley ka, wala nang spike. Ganun po ang nangyayari kung ikaw po ay gumagamit talaga ng barley. Ano pa? Glutinous barley, fiber, improve glucose, insulin, and appetite hormones. So hindi ka magiging matakaw kung ikaw ay nagbabarley. Yung yaya ka ng yaya kumain. Kasi may problema ka sa katawan. Yung yaya. Sino dito yaya ng yaya kumain? Oh, may problema yon. Later, malalala yon. Pero ang maganda, pagka meron kang barley, kinokontrol yung katawan mo. Which is tama naman, dapat ganun tayo lagi. Ano pa po? Pag ikaw ay nag-take ng barley, eto 3 months niyang ininom mo, uric acid, inflammatory markers, bumaba. Fasting glucose, sa mga may diabetic na, total cholesterol over 2 months. Dito naman po, dose-dependent inhibition of colon, breast cancer, cell lines. Meaning to say, ito po ay based lahat sa clinical study, iba't ibang klase ng sakit, iba't ibang klase ng condition, nung sila po ay nag-take ng barley in any form, nagkaroon ng improvement. So science-based po ang pinag-uusapan natin, kaya po mas maganda, you become more credible once na ikaw ay nagpapaliwanag sa iyong mga client. Kasi science-based eh. So, tandaan po natin ang health condition studied alongside barley grass, ang antioxidant defense po, cellular aging, ini-improve yung heart mo by lowering atherosclerosis, high blood pressure. Sabi ko nga po sa inyo, consistent use of barley, later on, you will get rid of your maintenance. Okay? Bakit? Because of SOD. General chronic inflammation, yung iba't ibang klase ng pamamaga sa katawan natin, ayan po yung ginagawa ng antioxidant. When you talk about cardiometabolic support, high cholesterol, pinapababa, yung high cholesterol, pinapababa niya. Type 2 diabetes, kinokontrol. Cardiovascular disease like stroke and heart attack. And weight and metabolic syndrome. Meaning to say, kung gusto mo magpapayat, barley na yun. Okay? Next, maganda po para sa gout, sa arthritis, atopic dermatitis, yung merong kati-kati sa katawan, no? May mga sugat-sugat. Digestive issues, liver support.
Yung may, alam niyo po yung malaki yung tiyan, yung tiyan ng tiyan ng manginginom, kahit ano mo hindi sobrang laki, parang basket nakalulun ng bola. Lalaki 'yun ha. Kahit anong hawak mo, hindi siya gumagalaw. Ayun ay fatty liver po na 'yun. Okay? So, painumin niyo na ng barley, sigurado iimpis 'yun, no? Okay, paano natin iinumin 'to? Ito po lang concentrated juice powder. 3 to 6 grams per day. Kaya bumabata si coach kasi ang dami ng inom niya, 32 grams. Kasi sa isang sasig 8 grams eh. Uminom siya, wala. Kasi hindi siya gamot. Okay? So, eto lang po yung ideal, pero kung sosobrahan mo yan, walang masama. Mas makakabuti pa sa katawan mo lalo. Yes, mas lalo kayong babata. Kaya ito, tagal ko na siyang kakilala, matagal na kami nagkikita ni coach. Pero walang inch na tumanda siya eh. Parang wala eh. Energetic pa din eh. Okay guys, so tandaan po natin, 3 pillars, 1 tau barley. Antioxidant defense, cardiometabolic support, and immune modulation. May natutunan po tayo? Yes! Sino walang tanong? Sino walang tanong? Hindi nagtaas, ibig sabihin may tanong kayo lahat. Sino may tanong? Ayun. Okay, next. Nagtaas lang ng kamay pero di sumagot. So next. Sino may tanong? Yes, ma'am. Alright. Merong Ito, Doc. breastfeeding? Okay, pwede. Kasi para magiging healthy yung kanyang milk. Ito may tanong. Isa-isa lang. Pagtaas kayong kamay, puntahan ko kayo. Okay. Sige, tanong po. Tanong ko lang, Doc. Pwede po ba sa mga bata ng 1 years old to 10 years old? Opo, pwede. Ihalo nyo sa gatas. Wow! Pero wag yung 8 grams ha. Yung pinch lang, kuha ka lang ng kutsarita, ihalo mo lang sa gatas. Okay. Naku, mas mabilis lalaki yun. Tatalino, mas mabilis lalaki. Mas magiging mabait. Lahat lalaki na. Okay. Bilang reseller, if may i-highlight ka na isang bagay regarding dun sa Tau Barley na that you believe will really make it stand out sa ibang brands at saka mag-last sa market, anong yung one thing na yun and bakit po? Hindi one thing eh. Ako, lagi kong sinasabi, 8 secret weapons ng barley. Malakas yun, bro. Pagka sinabi mo, may 8 secret weapons na hindi ka alam. Ayun meron sa barley. Ayun ang ginagamit. 8 secret. Parang yun Ito. Pag may nagtatanong, nagsasagot si Doc, lang tayo, makinig para maintindihan yung sagot. Okay, ikaw bro. Tayo ka bro. Good morning. Question ko po is, meron kasi akong, although prospect, may problem yung mother niya sa heart. Is may tubig. May tubig. Matutulungan ba ng Tau Barley yung ganong condition ng mother niya? Una, matutulungan. Pero kailangan, alam mo yung underlying condition talaga ng mother mo, kung kailangan ba niya ng immediate help doon sa, sabi mo, nagtutubig yung kanyang heart. No? So siguro, ang dahilan nun is mataas yung kanyang potassium level. So ayun, ina-adjust yun. Ina-adjust. So ako, ang suggestion ko, take muna siya ng advice sa doktor kung paano mababawasan yung kanyang potassium level and then, tsaka mo na siya painumin ito. Kasi first things first dapat eh. Hindi ka agad-agad papainumin natin na hindi natin alam yung kondisyon ng ating mga prospect. So sa case na sinabi mo, is that your mother? O client mo lang, prospect mo? Mother ng client ko. Mother ng client mo. Probably, ang dahilan nun is mataas yung potassium level.
kung kaya nagtutubig yung kanyang heart. So first things first, i-address muna yon. Pagka na-settle down na siya, painumin mo na to. Okay po. Thank you. May timing po para sa mga ganong klaseng condition. Alright. Okay, ganda ng tanong ah. Yun yung mga tanong. Okay, next, sino tanong? Nahiya na kayo ah. Saan? Pagka walang Taas kamay, tanong, taas kamay. Yan. pag walang tanong, dalawa lang yan. Magaling yung nakinig o kaya magaling yung nagturo. Good morning po. Good morning po, Doc. Yes Ang po. tanong ko po, halimbawa niyan, hindi mahilig sa mainit sa pagtimpla ng tau barley. Sa malamig po. Okay lang po ba yon? Sa malamig? Yes po. Okay po. Mas maganda nga po sa malamig eh. Kung mainit naman po, okay pa din. Kasi wala namang umiinom ng kumukulong kape. Tama? O kaya kumukulong barley. Wala namang umiinom na ganun eh. Ang mga enzyme po niyan, namamatay lang pagka nasa 100% boiling point yung tubig. So, pero kung nasa 70 na siya, yung nasa nasa dispenser natin, hindi po 100% yun. Nasa between 6 to 65 degrees lang yun. So kaya, kung ako tatanungin nyo, yung barley minsan iniinom ko na mainit. Pero masarap din siya sa malamig. Mas masarap talaga siya sa malamig kasi refreshing eh. So kayo po, basta wag lang kayo matakot na just in case na gusto nyo mag-experiment at uminom kayo ng mainit na barley, pwede po yun. Wag lang yung kumukulo. Mapapaso kayo. Okay, thank you po, Doc. Okay. Meron po sa likod, Coach. Ito. Tayo. Tangkad na ito ah. Hello. Good morning po, Doc. Yes po. Tanong ko lang po kasi meron kasi akong prospect na yung prospect ng leader ko is meron pong sakit na 4 years na siyang nagme-maintenance na may sakit siyang epilepsy. So, pwede po ba siya sa tau barley? Pwede po. Alam nyo kung bakit? Kasi may GABA. Alam nyo yung GABA, di ba? Yung GABA, nakaka-relax yun. Ang kailangan kasi ng mga epileptic is yung relaxation ng kanyang brain para hindi siya mag-produce ng chemicals that activates yung kanyang epilepsy. So, kaya kailangan relax yung mind niya. So, yung barley, since meron siyang ingredient na GABA, i-relax yung mind niya para yung tinatawag na episode ng epilepsy, mababawasan na. And matutulungan din po ba yun na mawala? Hanggang sa mawala. Kahit na Consistently. Huwag nyo pong paiinumin ngayon tapos bukas hindi. Wala pong effect yun. Kailangan consistent po talaga. Thank you po, Doc. Yan lang Opo. po, Doc. Sige po. Okay, sino pa yung walang tanong? Yung walang tanong po, taas ang kamay, walang tanong. Yan, wala ka tanong, sir? Okay, good. Hello. Sino may tanong? Taas lang kamay, taas. Sige. Ito. Tayo, bro. Tayo. Ayun na. And yung mama ko po kasi yung hindi siya ngayon, nawalan yata ng hangin yung lungs niya. Pwede po ba sa kanya yung Pwede. Hindi ko sa nawalan siya ng hangin sa lungs. Ano, naka-oxygen na ba siya ngayon? Hindi po. Kasi pag nawalan siya ng naka-hospital po. ng hangin sa lungs, naka-oxygen na siya ngayon. Yung na-hospital po. Baka kasi nahirapan lang siya huminga. Opo, nahirapan po siya huminga kaya. Okay. Kasi ang trabaho kasi ng lungs ng immune system natin, sir, nagpo-produce siya ng tinatawag na cytokines. Ang cytokines po is an immune response para takpan yung mga butas ng lungs natin. Bakit tatakpan? Kasi iniingatan tayo ng ating immune system para hindi pumasok ang mga bakterya. So ang trabaho ng cytokines, takpan yung mga butas. Okay? May tinatawag po na cytokine storm. Sa sobrang tapang ng immune system, magpo-produce siya ng mas maraming cytokines na kahit hindi kailangan takpan lahat, tinakpan niya lahat. Kaya nahihirapan na ngayon huminga yung mo. Okay? Yung mother mo. Ano trabaho ng product natin? Siya po ay inflammatory. Pag sinabing anti-inflammatory, yung ginawa ng cytokines na pagtakip doon sa mga butas ng lungs o yung bronchioles na tinatawag,
tatanggalin po yun ng barley. Okay? Ayun po ang trabaho ng barley natin. So, painumin mo ng painumin, sir. Mahirap pala din matapang na immune system, no? Okay, ikaw. So good morning, Doc. May tanong lang ako. Kung uminom ba ng maintenance, pag hinaluan ng barley, may interaction ba? Wag lang pong sabay. Dapat po, ang ano po is at least 1 hour. Bakit to? Kasi ang barley po, it contains vitamin K. Ang vitamin K po is nag-i-inhibit ng effect ng maintenance mo. Halimbawa, nag-maintenance ka, mawawalan ng effect yun dahil sa vitamin K na present sa barley. So kaya hindi po pinagsasabay ang maintenance at barley. Yung inom ka maintenance, pantulak mo, barley, mali po yun. So ang gawin mo, inom muna ng maintenance after 1 hour, tsaka uminom ng barley. Okay, salamat po. Okay? Doc Marnie, so may nagtanong, tanong niya is, pwede ba daw siya sa mga buntis, lalo na kung high blood? Okay. So una, tanungin kasi merong first terms, depende kung ilang buwan na yung anak, yung ano niya, pagbubuntis niya. Yung first 3 months, hindi siya advisable pa. Mas maganda, yung kahit late na, yung malapit na siya mga anak, pwede mo nang painumin. Kasi this is just a grass, tandaan niyo po. Walang chemicals na inalo dyan. It's just a grass. No? Na pack ng iba't ibang klase ng mga nutrients. Mas kailangan niya talaga yan. Sige po. Hello. Hello. Dok, tanong ko lang po, yung barley po ba pwedeng ihalo sa kape na may sugar? Pwedeng inumin? Pwede. Lalo na kung gusto mo matamis, lagyan mo ng sugar. Kung ayaw mo, pwede. Pwede yung kape na may barley. Okay. Meron na ngayon ganun na, di ba? Barley coffee. Opo. Nakakita ka na nun? Hindi pa. So, meron po yun. Pwedeng, baka nagpaparinig na naman kayo sa owner niyan. Baka magulat na lang kayo, meron na kayong barley coffee. Nagpaparinig pala siya, no? Oh. Okay, ano pa po? Hey! Good evening po, Doc. Tatanong ko lang po kung yung tao barley po is nakakatulong din po siya doon sa mga taong hindi mabilis makaramdam ng antok or nagpupuyat. Opo. Kasi pang-relax po ito eh. May GABA to. Nakaka-relax po. Kaya ng pagtulog. Nakakapagpahimbing ng tulog. So pagka uminom na sila niyan, unti-unti na silang maaantok. Thank you po, thank you po. Opo. Sa mga marketer, huwag kayong iinom ng oras ng hataw, ha? Okay, tulog kayo. Good morning po. Sila? Umaga, madaling araw. Good morning po, Doc. Good po ba siya sa mga good advice po ba siya sa mga mahilig uminom ng alak? Well, ganito kasi yan, sir. Parang may masamang nangyayari dun sa tao na yon. Bakit? Tinutulungan niya yung sarili niya maging healthy, iinom siya ng barley. Pero tinutulungan din niya yung sarili niya na mamatay na mabilis. May problema dun sa tao. Bakit? Iinom siya ng alak, tapos iinom siya ng barley. Walang kwenta yung barley. Bakit? Sinisira mo din yung katawan mo eh. So dapat, kung magte-take siya ng barley, i-orient mo muna siya kung bakit dapat healthy ka. Okay? Pwede kang uminom occasionally, pero don't make it a habit. Kasi kung mahal mo talaga buhay mo, iisipin mo talaga yung pumapasok sa bibig mo. Kasi that will determine kung hahaba buhay mo o hindi. Kung ano yung kinakain mo, ano yung iniinom mo. So kung tanong mo sa akin ay okay ba na pagsabayin ang alcohol at ang barley? Sa akin hindi. Sa akin po. Kaya nga sabi nila no?
Nung nakinig daw sila ng seminar, na manginginom siya, sir eh. Nakinig siya ng seminar ng barley. Sabi niya, na-realize ko na yung barley talaga ay masama sa mga umiinom ng alak. Kaya simula ngayon, hindi na ako attend ng seminar. Any question? Dapat pala, hindi ako nagtanong ng any question. Hindi dami sumusulpot eh. Sige sir, sa dulo. Sige po sir. Ano po tanong nyo? Siguro dalawa na lang po Good morning, Doc. Sige Kasi po. medyo nakakahiya pero tatanong ko na din. Nakakatulong po ba siya sa sakit sa balat? Opo, yung atopic dermatitis. Opo, kasi nagkaroon ako ng sakit sa balat nung last time na nakaligo po ko ng maduming tubig. Yes po. Nakakatulong Meron po po yun. na- Basta inom lang po kayo ng inom, ha? Actually, yung iba po, sir, ginagawa. Sir, ang ginagawa, yung barley, pwede nyo rin pong ipahid dyan. Haluan nyo lang po ng sterilized na water. Doon nyo tunawin, tapos ipahid mo doon sa affected area. Yung iba nga, inahalo sa mukha, sa mukha para mas kuminis. Opo. Isa na lang po. Dalawa na lang. Morning, Doc. Tanong ko lang po kung may bukol sa didi, pwede po yung inumin tapos yung maepekto niyan. Yes. Again, anti-inflammatory po. Pagka may bukol, inflammation po tawag doon. So, dahil po ang product po natin contains P4D1. Ang P4D1 po is anti-cancer. Ang ginagawa po niya, yung passage, kasi may bibig po ang cancer cells. Ang ginagawa po ng P4D1, tinatakpan niya yung bibig na yon para hindi makakain at hindi makahinga. So ano mangyayari po doon sa tumor na yon? Mamamatay. Ang tawag po doon is anti-angiogenesis. Ginagawa po yun ng P4D1 na present sa ating barley. Okay, last question na po Sige po. Good morning, Doc. Since natanong niya yung about sa problem ng skin niya, pwede rin po ba yung tau barley sa lahat ng skin condition, skin allergies? Like eczema, ganon. Yes po. Pwede naman. Pwede po yan. Kasi tandaan natin, karamihan po ng mga skin diseases ay related po sa mineral deficiencies. Marami po tayong mineral content sa ating barley. So nakakatulong din po siya. Okay, pero tandaan niyo po, hindi yan magic barley na isang inuman magaling ka na kaagad. It takes time. Kaya kailangan po tuloy-tuloy. Okay? Kaya kailangan natin mag-work para lagi tayo may supply ng tau barley. Okay? Any more questions? Alright, Wala Doc, na, no? Buti naman. Doc, ito last na to. Sige po. Ito kasi, marami itong mga problema dito sa Pinas. Yung tau barley ba natin, Doc, sa mga nagda-dialysis na patient, pwede ba ang barley? Okay, so ayun nga lang po, dahil sa sobrang sa sobrang ganda nito, hindi po siya pwede sa nagda-dialysis na. Why? Kasi ito po, naglalaman po siya ng potassium. Yung potassium po is hindi po pwede sa mga nagda-dialysis. So, ito po nakakatulong sa mga hindi pa nagda-dialysis. Okay? So, let's face it, meron talaga mga limitation ang mga food supplement. At isa po ang limitation nito doon sa mga nagda-dialysis na. Kasi kinokontrol na yung potassium level nila. Pagka hindi na control ang potassium, katulad nung nangyari doon sa kinukwento ni Sir sa likod, na nagkatubig yung malulunod po yung puso. Pwede niyang ikamatay. Okay? So kung nagda-dialysis na, there are certain product na meron tayo na pwede sa nagda-dialysis. Wag lang muna ito. So mas maganda, painumin nyo siya habang hindi pa siya nagda-dialysis. Tama. Okay, so malinaw po? So ako, gusto ko po, tama po yung paliwanag nyo, wag ho kayo mag-hype na gusto nyo lang makabenta kahit bawal sa tao, bebentahan nyo.
So, hindi naman po tayo dapat dumating sa ganun. Basta alam natin yung limitation po ng ating product. Katulad ng sinabi ni ma'am kanina, nagte-take ng maintenance. Pwede bang uminom nito? Kung ako nagbebenta ng produkto, wala akong pakialam sa kanya, oo, pwede po. Hindi lang basta mawawala pa talaga yung sakit sa puso mo. Magkukwento na ako ng iba-iba para makabenta lang. Ako concerned sa kanya, sasabihin ko yung limitation. Huwag niyo pagsabayin. After 1 hour, tsaka niyo painumin. So, ayun po yung tinatawag nating tamang concern. Yes. Okay, so kung wala na, again, maraming salamat. God bless you. All right, thank you very much, Dr. Ricky. Palakpakan natin si Dr.